Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Hi po mga kabisnes, mga papi, good morning po. Magandang tanghali dyan sa atin sa Pilipinas. Welcome back po tayo ngayon sa aking YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati po sa lahat ng around the world. Magandang umaga at magandang tanghali. So, panibagong reaction video natin ngayon, mga kabisnes. Dito po sa parang inaasaran ni Kayla na parang hindi maganda sa tingin ng iba, no? Pero hindi natin alam, baka siguro ganito talaga siya. So, at ay napag-isipan nga ito na alam naman natin na sa last vlog ni Papa Dins ay nagsabi ito at sa paghatid sa kanya na Lunes siya ay nagpapasundo. So on this time na dumating na nga itong pagkakataon na susunduin siya, mismo si Mrs. and Mr. Kabisnes ang nagsundo sa kanya at ayaw pa rin itong sumama. Kumbaga, itong si Kayla may pagkaugali siya kung ayaw niya, kung gusto niya. Lalo na siguro alam niya na napaka-imposible naman mga kabisnes, no? Hindi niya alam na sinusuyo siya. Alam na hindi natin masasabi hindi niya alam 'yun, ano. At hindi natin alam na hindi natin alam na yung pangingisip nitong si Kayla is mas mahigit pa sa pangingisip ng taong normal o kayang taong matalino. Kasi yung para ka bang ang ginagawa niya kasi dito tuwing sinusundo siya kung ayaw niya, para ka bang bumibili ng isda na may yung para bang humihingi ka ng tawad, para itong siya ay humihingi siya ng tawad na sa susunod na siya pupunta. Sa susunod na pupunta. Kaya siguro ako sa aking opinion lang mga kabisnesan. Kanya-kanya tayo ng opinion, ano. Kaya siguro ito siya na hindi sinisipot ng mga ng lalaki na gusto siyang pakasalan. Dahil siguro na realize ng lalaking kanyang pakasal sa kanya ay ganon yung pangungugali niya. Urong-sulong. So, hindi natin masasabi na talagang hindi siya normal. Nasasabi natin na mayroon siyang kumbaga, mayroon siya sakit sa pangingisip or mayroon siyang mental illness, ano. Kasi ang taong may sakit ay kung sumusumpong yung sakit niya, kung anong sasabihin mo, susunod siya eh. Kung anong ibibigay niya, gustong-gusto niya. Si Kayla hindi eh. Mas lalo siyang magmamatigas. So, ibig sabihin, normal at saka mas matalino siya sa tao. Tulad natin na normal. Kasi kaya niyang paikutin yung isip ng tao, no? Kumbaga, ginagamit niya yung kahinaan. Ang ginagamit niya yung kahinaan niya bilang isang sinasabi natin may sakit sa pangingisip para masunod yung gusto niya. Diba? Kasi doon naman natin kaya ako kasi nasabi ito mga kabisnes, ano, hindi naman ito pambabash natin kay Kayla. Alam naman natin yan kung gaano siya kamahal ng mga viewers at gaano siya kamahal natin at gaano siya kamahal ng family kabisnes, ano. Doon lang sa sinasabi ng nanay niya, kahit kami hindi namin siya mapasunod. So ibig sabihin itong pagkaugali ni Kayla ganito, pinapabayaan ng nanay niya na hindi naman siguro kaya ng nanay niyang yung bang tawag natin, kontrolin. So ang ginagawa niya nito kahit sa ibang tao na alam niyang minamahal siya ng ibang tao, ginagawa niya ito, diba? Kumbaga itong si Kayla, kung nakakarinig siya sa iba ng opinion, sumusunod siya. Yung opinion na dati nang pinapakinggan niya, tulad halimbawain natin, no, dito kay Kabisnes na yung opinion nila Kabisnes nag-okay siya, no. May marinig na naman siya ng ibang opinion. Aayawan na naman niya yung sila Kabisnes kung ano yung binigay na opinion nila Kabisnes sa kanya. So, ang ibig sabihin lang talaga nito, itong si Kayla may isip eh. Kasi sa lahat ng mga tanong masasagot niya. Sa lahat ng ayaw niya ay ayaw niya. 'Di ba?
ipag-compare lang po natin dati ito siyang nakilala ni Papa Dins. At pag hindi pupunta si Papa Dins doon at susunduin siya, siya yung nagtatampo, di ba? Dati yung pagkakilala sa kanya ng bagong-bago pa lang. At nawiwili siya doon kila ka-business. Bakit ngayon? Ay parang ayaw na niya eh. Di ba? Kumbaga, ito lang. Kumbaga, yung mga iba kasi nanonood ay hindi na lang nagkokomento. Parang naiinis na kasi sa style niya. Mr. and Mrs. ka-business na yun ang sumundo sa kanya. Pero, kumbaga, dinisappoint pa rin niya. Kumbaga, nagbigay pa rin siya ng hindi hindi pa rin magandang asal yung niya doon kay Mrs. ka-business kasi samantalang nangako na talaga ito siyang sasama na siya ng Lunes. 'Di ba mga ka-business? So, sa akin lang opinion na ewan ko lang sa mga opinion ninyo. Kumbaga itong si Kayla may katigasan sa ulo. Hindi siya may sakit sa pangingisip. Ang sakit niya ay matigas ang ulo niya. Kumbaga hindi mo siya mapasunod sa gusto niya. Siguro on that time na sinasabi natin normal talaga ang utak niya. Kung ano yung gusto niya, hindi siguro siya nasasaway ni Nanay Seni sa katigasan ng ulo niya. Kaya siyempre si Nanay Seni may edad na rin at wala siyang katuwang na magdisiplina dito kay Kayla. Kaya nagkaroon na siya ng pagkakataon pati si Nanay Seni ay matakot na sa kanya. Kung ibig sabihin nitong si Kayla, kailangan talaga ito sa kanya. May taong yung hahawakan siya, hindi siyang kumbaga iparealize sa kanya na na hindi yun susuyuin siya. Hindi yun kung ano lang ang gusto niya ay susundin. Hindi dapat ang pagkagawa sa kanya ay salungatin siya para ma-realize niya kung ano yung buhay na hindi tama ang ginagawa niya. Sa bagay, wala naman siyang ginagawang masama, di ba? Pero dito sa pangungugali niya, pagkatapos niya pagkatapos niya makipagsang-ayon sa isang tao, umabot na yung panahon na sila to, nangako siya Lunes, nang pumunta na sila Mrs. ka-business, ayaw na naman niya. Palagi na lang niya itong ginagawa kahit kay Papa din. So, ang natin dito talagang sadyang may pagkatigasan ng ulo itong si Kayla. Kumbaga, wala tayong makitang mayroon siyang pagkadiferensya sa kanyang pangingisip. Kasi ang taong may pagkadiferensya sa pangingisip, hindi ganito eh. Si Kayla, matigas talaga ang ulo. May pagkatigasan siya may pagkatigas ang ulo niya. Kumbaga, ayaw niyang makinig kung ayaw niya. Kung gusto niya. Kumbaga, kung mayroon siyang naririnig, kung ano yung narinig na binibigay sa kanyang opinion, doon siya makikinig. Kung halimbawa yung may ibang opinion, yung hindi sang-ayon sa pag-iisip niya, yun ang sinasabi niyang ayaw niya. Ganito yung style ni Kayla. Kumbaga, kahit anong gawin mo sa kanya, ay hindi talaga niyang gagawin yun at ayaw niya talagang gawin. So, kumbaga, ang pangingisip niya ay nandoon nakasentro doon sa taong kung sino yung nagsasabi sa kanya, kung sino yung araw-araw niyang nakakasalungat, araw-araw niyang nakakasama, araw-araw niyang kausap. Doon siya nakikinig eh. Kasi nakita naman natin nung dati nandoon pa siya kay ka-business, kung anong sinasabi ni Mrs. ka-business sa kanya, itinuturo sa kanya, ay maayos siya, pat lalo't-lalo na kay Papa din. Nakikinig talaga siya. Ngayon, hindi na eh. Wala na siyang pinapakinggan. Sabi pa nga ni Nanay Seni, kahit kami, ayaw niya kaming pakinggan. Kahit mismo ako, ang nanay niya, ayaw niyang makinig sa akin. Ibig sabihin talaga, andoon na lumabas ng pagkatigasan ng ulo nitong si Kayla. Diba? Kaya siguro to hindi natin masisisi sa Nanay Seni na mahasabang panahon hindi nila napagamot ito. Isa pa, wala rin silang financial na ipapagamot ito. Kumbaga, itong si Kayla, may isang minuto, iba yung pangingisip. Pero all that time, normal ang pangingisip niya. Diba? Kasi, hindi niya maiisip sa isang may yung parang may
may mental disability or may mental illness, ay sasabihin natin kahit piso lang yan o 5 piso, pagbibigyan mo yan, matuwa na yan. Pero si Kayla, alam niya yung pera eh. Alam niya na ayaw siyang bigyan ng hindi malaki. Doon nga lang din sa 1,000 o 2,000 ay minsan nga ay parang naliliitan siya. So ibig sabihin, alam nitong si Kayla kung paano i-manipulate, kung paano makipag-handle sa tao, kung paano niyang i-communicate yung isang tao. 'Di ba? Kasi makikita natin yun makikita natin na ganon yung pangingisip ni Kayla. Makikita natin na normal lang pangingisip niya dito lang sa pakikipagdebate. Tingnan mo, pag ayaw niya talaga. Wala namang sigurong may mental disability, may mental illness, may sakit sa pangingisip or nawala sa katinuan. Kung magsalita ay diretso. Kung ayaw niya. Kung gusto niya. Ang ganitong klaseng tao, sadyang matigas lang talaga ang ulo. Wala itong sakit sa pangingisip. May pagkatigasan sadyang talaga ang ulo nito. Kaya siguro si Nanay Seni ay hindi na niya kayang hindi niya na kayang kontrolin dahil sa katigasan ng ulo ni Kayla. Kasi pag hindi ito matigas ang ulo ni Kayla, alam niyo mga ka-business, hindi naman niya siguro hindi iinumin ang gamot na alam niya ikakabuti sa kanya. Pero matigas talaga ang ulo nito. Kasi ang gusto niya, siya yung masusunod. Yun siya. Ito yung mahirap na babae, asawahin. Mabait man siya, oo, mabait siya sa mabait. Pero yung pagkatigasan ng ulo niya ay hindi na ito mababago. Diba? So, kaya siguro napaisip lang ako at napatanto ko lang na bakit hindi siya sinipot ng lalaking pakakasal sa kanya. Dahil siguro na-realize na ganito yung style niya. Diba? Yung style na mahirap sunduin, kumbaga mahirap sundutin yung pangungugali ni Kayla ng isang lalaki kahit gaano mo siya kamahal. May mga babaeng ganito sobra sa katigasan ng ulo. Sa sobrang katigasan ng ulo, magpapakasal, naghihiwalay din. Kasi ayaw sumunod. Ang gusto niya siya yung masusunod. Ang gusto, itong kasi pangugali. O nakita natin kung paano si Kayla kabait. Alam naman natin yon, ang bait ni Kayla. Sa lahat naman ng babaeng nagustuhan ni Bong, dalawa lang naman, mabait naman talaga, isa lang naman ang hindi mabait. Isa lang naman ang may sayad sa utak ang na desperadang nagustuhan ni Bong. Pero sa lahat, si Ate Maylin, si Juliet at saka itong si Kayla, super mabait talaga sila, 'di ba? Pero ito lang kasi kay Kayla ay masyadong may katigasan ng ulo. 'Di ba? Itong mga naging perfect talaga itong mga nagugustuhan ni Bong na babae. No. Si Juliet, kumbaga nagpanggap din ito. Si Ate Maylin ay sinungaling. Etong pangatlo niyang ex-girlfriend ay ubod din ng manggagamit at sinungaling. Ito naman si Kayla ay medyo may katigasan ng ulo. Sadyang matigas ang ulo. Napaka-perfect ng mga napili ni Kuya Bong, hindi ba? Siyempre, dito kay Kayla, siyempre, wish talaga ng mga ka-business ay etong si Kayla ay mapabuti ang kalagayan at alam natin na walang katimbang ang nanay niya sa pagbubuhay sa kanila. Matanda na rin si Nanay Zenaida. At itong si Criselda, hindi rin itong maaasahan ni Nanay Seni kasi hindi nga ito nagtatrabaho. Ang isa lang namang maaasahan nila Nanay Seni ay itong si Cory, ang nanay ng mga apo niya, ang anak niyang nasa Saudi. So dito kay Kayla, kahit naman siya nagtatrabaho, pansarili lang naman niya, hindi naman siya nagbibigay kay Nanay Zenaida. So naging kawawa na lang talaga si Nanay Zenaida, no? Hindi natin masisisi si Nanay Zenaida dito dahil sa katigasan ng ulo nitong si Kayla. Kahit sa kanya, sabi ni Nanay Zenaida, hindi nga niya mapasunod ito.
at ang sakatigasan ng ulo ni Kayla. Hindi sa aking opinion yan, hindi siya may sira sa kanyang pangingisip. Siya sadyang matigas ang kanyang ulo. Matigas talaga ang ulo niya. Kasi kung ano yung gusto niyang gawin niya. Kung ayaw niya, hindi niya gagawin. Ganon siya. Ganon lang sa aking opinion lang, ewan ko lang sa iba. Magkaiba-iba naman tayo ng opinion. Kasi kung i-analyze natin yan, kahit nga magpapaturok, ayaw niya. Kasi kung sadyang may... Nakita naman natin maraming ganyan na may sakit sa pangingisip. Kung schedule tuturukan, hindi nagre-reklamo. Pero si Kayla, ang dami niyang sinasabi na ayaw niya talagang magpaturok. Ibig sabihin, normal talaga ito. Sadyang matigas lang ang ulo ni Kayla. Diba mga ka-business? So, titignan natin po kung ano yung continuation niya, yung pangako niyang after 3 weeks ay sasama na siya kung kukunin siya nila ka-business dito sa pamamahay ni ka-business para magpabuti ang kalagayan nila at matulungan sila ng husto ng ka-business family. At siguro habag na rin yung puso ni Mrs. ka-business na makita niya si Nanay Seni ay ganun ang sitwasyon, diba? Alam naman natin ang ating pinuno sadyang napakalambot ng puso kung sa mga nakikita nilang tinutulungan nila na ganun ang kalagayan. Naawa na rin siguro si Mr. Ka-Business dito. So hanggang dito na lang po ang aking reaction video. Sana po nagustuhan nyo. Kung nagustuhan po ninyo, please subscribe and likes and shares my YouTube channel. At mga ka-business, mga kapapi, please don't skip ads po tayo sa aking video. Maraming salamat po. At sa aking mga subscriber, maraming salamat sa inyong pag-subscribe hanggang ngayon. Thank you very much po. At nagtiwala kayo sa akin at lagi niyong panonood. Please don't forget to subscribe Ka-Business Official Papa Dins TV at Ka-Family Ka-Business at ang lahat po ng aking kasamang reactor, si Nataong Gala Vlog, ni May Reactors TV, Ma'am Flash Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay Vlog, Analisa Reality Vlog, Inday Okray Vlog, Kamix Vlog, at ang inyong lingkod po, Alminda Mix Vlog, ang nagsasabi, may Allah bless us all. Bihira banat lang tayo mga ka-business. Bye-bye po.